Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, Diba? sir. And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, sir. Chair. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Hindi kayo humihingi ng, hindi ka nagsasabit ng Copeland sa mayor? No, sir. Oh, ay kaya pala ganyan ang operations ninyo. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, no, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Posita. Go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito, and I will personally move to cite in contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Unjust vexation, threat, intimidation, what? Ang ipinahil po namin kaso, sir, ay una po ay violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir, ng bail. with this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this men to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the POMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP, and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po, sir, ng Lucena City Police Station, sir. Station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded. Any objection? Hearing none. The said motion is now approved. Okay. So, Yes. Congressman, Chairman, follow up ko lang, Chairman, kasi, RD, anong case na final? And who filed that case? Administrative po, sir. Or criminal po, sir, yung tinatanong. And then, sa criminal muna. Sa criminal po, violation of domicile, unjust vexation, and grave threat, Your Honor. So, yun yung recommendation nyo. Filed na po, Your Honor. Kaya nga, Yes, Your Honor. ngayon sa administrative, Yung administrative po is ongoing pa po yung investigation na kinakandak po, sir, ng IAS, Your Honor. But I'm sure it will fall sa grave misconduct, Your Honor. now, RD, yung process ng investigation nyo, gaano katagal? Pwede ba to sa hearing?
Your Honor, 103 days po ang process ng IAS, Your Honor. At the maximum, max yan. Yes, Your Honor. Oh, can you do it? Little bit shorter? Baka pwede summary-hearing nyo to. We'll be conducting case conference every now and then, Your Honor, para matapos kaagad itong case na ito, Your Honor. Napolcom. Ano pong posisyon ng Napolcom dito? Your Honor, we have just received all the necessary document to proceed with the investigation, Your Honor. Once we get to conduct the initial survey, we will give you an update. Pakitutok na lang po, Napolcom. No? RD, that's 103 days. Tama? As mentioned, 103 days. Yes, Your Honor. That's the maximum, di ba? So, kaya nyo bang paigsiin, pabilisin to? Yes, Your Honor. We will do that, Your Honor. Thank you. Ano ba yung pinaka-highest na posisyon? Kapitan po, Your Kapitan. Honor. Police Captain. So, kapitan sa level na lang ng RD, di ba? Yes, Your Honor. Ayaw, RD, gawa natin to na mabilis. No? We'll But do of that, course, Your Honor. due process will be accorded to them. Pero ang sinasabi ko lang, justice delayed, justice denied. Yes, Your So, Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Busita, you are recognized. Mr. Chair, ito po kasing cases nila available lahat. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, sa RD, General Locas, ito po bang mga ito ay after na mag-file sila ng bail, balak po ba ninyong i-assign ang mga ito sa Admin Holding Center? An order has been issued last Friday assigning them to holding center sa province, Your Honor. And ngayong araw po na ito ginagawa na rin po yung order reassigning these personnel to the regional holding center, Your Honor, unit, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Napolcom, of course, for investigation pa ito. Pero kung titingnan po natin, grave misconduct ito. Yung po bang grave misconduct na ito, dismissible offense? Am I right, Napolcom? Correct po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, medyo shortcut natin. In case na ma-issuehan ito ng orders, dismissal from the service, dapat po, Mr. Chair, mabantayan din natin ang mga ganitong may kaso. Kasi po, sometimes there are personnel na pag na-dismiss after few months or year, mag-a-appeal, babalik sa service, ma-reassign sa ibang assignment. So parang nagiging laruan na lang po yung ating sistema. Katulad po ng nabanggit ng ibang honorable congressmen, pati yung kongreso hinaharas na ng mga ito no? Imagine ongoing yung investigation tapos ang lalakas ng loob nilang gawin yan. So napakaganda, Mr. Chair, na ma-invite po sila for the next hearing dahil hindi naman natin pinagtatanggol ang mga pulis na ito. Imposible na walang nag-utos po dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Before I recognize Congressman Richard Gomez, may tanong lang ako kay Colonel Reyes. Colonel Reyes, kayo yung you were the COP, no? When this incident happened, correct? Yes, sir. Opo. Prior to your, you were relieved after the incident happened, correct? Yes, sir. Opo. And you apprehended these 8 personalities. Yes, sir. Yung kasama ko po. Kasi ang naging arresting officer po, sir, ay yung ating dalawang investigator, sir. So, sino mga yes, investigator ang nakahuli sa kanila? Si Apolli. yes, sir. Apolli and Police Corporal Norman Guerra po, sir. and you were able to talk to these people. Along the apprehension, nakausap niyo sila. Yes, sir. Opo. Were you able to ask them why? Yes, sir. Bakit sila sumugod sa bahay na yon? Colonel Reyes, go ahead. Yes, sir. Bakit daw? So, sir, pwede ko pang basahin, sir, yung aking nasa notes, sir. Mahaba ba yan? Maiksi lang naman po, sir. Pero ito, sir, yung sir, Sige. na nung 5:03, sir, ng madaling araw, sir, ay nakatanggap po, sir, ako ng tawag mula kay PSMS Piñera na di umano nga, sir, ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Renalyn na
atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan. And then nung 5:04 po sir ay inutusan ko po sir ang Tactical Operation Center natin na i-dispatch ang substation ng Salinas at SWAT na magresponde sa Barangay Ransuhan. Kasabay na rin po sir ako nung pag-alis ko sir ng police station. And then nung 5:13 sir ng umaga, nakatanggap sir ako ng tawag mula kay Captain Herrera sir. Tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn sir. Agad naman sir silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok. So dumiretso kami sir papunta sa barangay, pagpunta sir sa Barangay Ransuhan na magkakasama kami ng SWAT sir. At 5:20 sir nakarating po sir ako doon nakarating po yung personnel ng substation sir ng Salinas sa pangunguna ni PEMS Ian Balestero sir, ang commander ng Salinas sir. Then sir nung 5:30 sir tinawagan ko yung TOC at binigyan ko ng instruction sir na magpasunod po ng investigator. So nakarating ako sir sa bahay ni Ma'am Renalyn nung 5:38 sir kasama ang SWAT. Agad ko sir na pinag-aralan yung situation. So 5:59 sir tinawagan ko po yung ating provincial director si Police Colonel Montes sir na nagbigay sir sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalyn at mag-conduct ng in-depth investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki sir. So nag-desisyon din po ako sir na isama si Ma'am Renalyn sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po sir ng affidavit. So nang 6:43 sir nang makarating kami sa police station sir kasama si Ma'am Renalyn sir na sinamahan din po sir ni dating kagawad Armando Paderon sir at nagpila po siya ng incident report form sir. Noong 8 o'clock sir in-interview na po sir siya ng ating IOC na si Police Corporal Norman Guerra sir. At ako sir ay inimpormahan ni IOC sir na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn sir ay ang ating Station Drug Enforcement Team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So at 8:10 sir, ininformahan ko yung ating PD sir na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction sir na hulihin ang DET personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn. So nangalap sir kami ng ebidensya na kami ang IOC sir, tulad ng mga CCTV footages po sir sa barangay, yung CCTV footages sir sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drugs sa Barangay Ransuhan sir. And then noong 8:44 sir, nagpasa kami ng short messaging system namin sir o ang IOC ko sir papunta ng Tactical Operation Center. Na agad din naman sir ipinasa sa akin at saka sa pitok sir at nakitaan na ng probable cause ng armadong pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn sir ay ang SDET sir. Sa SMS sir, nakalagay po sir doon na unidentified pa sir yung ating mga suspect sir ng mga armado sir. So nung nakitaan na sir namin ng probable cause sir, agad po namin pinaresto ko na nga po sir sa ating investigator, yung walang personnel sir at pinaturnover ko sir yung kanilang mga firearms sa station accountable officer sir. Okay, so yung ganun yun, merong operation, drug operation. Yes po sir. And in accordance to their operation during that time, hindi kasama to. Nung base sir sa pagtatanong ko sila sir, sinasabi nila na court daw po sir si Jonathan. So kaya nga po sir ako may PIDEA coordination sir na nakalagay po sir ay si Christian Salcedo with cohort sir. So sinasabi nila sa akin sir na si Jonathan ay siya yung cohort sir. All of the sudden naman, sa middle of the investigation, after 2 days, in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation. So kaya, sir, sino nagsabi nun? si Police Captain Herrera sir. Kaya nga po sir ako ay... So nilink na niya agad yung si Jonathan Yes sir. para at least maging ma-justify nila yung kanilang gagawin. So, Sir, if I may, first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay by bus, correct? yes po sir, yun po yung sinabi nila sir sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa by bus? Barangay Ransuhan po sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong nakalagay na kung bahay po ni Renalyn sir, kundi po kay Christian Salcedo sir and cohort sir. Yun po ang nakalagay sa PIDEA coordination sir. Hindi, kasi kung
paano ka magko-conduct ng bypass kung walang address? Kasi kung magbabypass ka at walang address, eh di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan kung yun ang basihan ninyo. If I may, Congressman, interjection lang, maliit lang. Yes, yes. Ikaw ang hepe doon during that time, di ba? Yes po, sir. Did you order the operation during that time? No, sir. Pero alam ko lang po yung... Bakit sila nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Ang sabi niyo po, sir, ay order eh. Hindi, I Pero mean, may with my... yung operation... Wait. Di ba, bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni Renalyn, hindi mo alam? Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa Barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. O, so hindi identified yung si Jonathan doon sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan sinama nila. Yes, sir. Opo. Doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol, mamaya i-discuss sa inyo ni Congressman Acop, there is a certain protocol that you have to follow. Yes, sir. Ha? Yun, sir, kasi po yung sinabi, sir, sa akin ng itong ating, sir, itong ating mga Station Drug Enforcement Team, sir. Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, Diba? sir. And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, Mr. sir. Chair. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Sige, Congressman, Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay Hepe, no? Anong pangalan niya, Mr. Chair? Colonel Reyes? Yes, sir. Di ba kayo lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir, Oh. wala po, sir. Meron din. Case operation plan. Humingi nga kayo ng budget sa mayor eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi ng... Hindi ka nagsasabit ng co-plan sa mayor? No, sir. Oh, ay kaya pala ganyan ang operations ninyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus operation, sir. Oh, eh kaya nga. Kahit ano operation yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga may mga case build up pa kayo eh. 'Di ba? Sa kayo kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo, test buying kayo. Kaya na siguro ng munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O lalo na, hindi kayo humihingi ng hindi kayo nagsasabit ng co-plan? No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo eh. Eh kami, mga mayor kami. Bago kami nag-congressman eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si Mrs. Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ho ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi yung PLEB na yan, alam nyo, ang hearing yan, summary ka agad yan eh. At saka to, pwede ka agad mag-decide ang PLEB within 60 days. Saan nyo ho ba final ang kaso? Sa NAPOLCOM? Saan ho nag-file ng case ang Bakit naka-detain yung police? Saan naka-file ng case? Criminal case po, sir, sa Office of the City korte. Prosecutor. Yes, sir. Puputi na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, importante na ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga scrupulous ng mga police. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kalokohan nangyari. And 60 days ho, madidismiss ho yung mga maloko na polis na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung polis dapat malinis yan. So yung mga madumi sa polis, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should help this private citizen
na ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Ang pleb pinakamabilisan. When I was mayor, meron kaming plineb ng mga pulis. Tanggal kagad, 60 days. Summary dismissal. Yan ang pambawi, yan ang panlaban, napakalakas ho niyan. Mas mabilis ho ang procedures niyan kaysa sa korte. Salamat po, Thank you, Your Mr. Honor. Chair. Actually, yun talaga yung concern ko, Mr. Okay. Chair. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal Yeah, pa yan, oh. no?